Nako po mga kababayan, Colonel Busita, Colonel Busita, binasag na ang katahimikan. At ito nga mga kababayan, pumalag na sa gustong mangyari nito ni Erwin Tulfo mga kababayan. Ito yung pahayag po ni Colonel Busita. Ayan, page niya ata ito ng Rider Safety Advocates of the Philippines. Ayan, 2.9 million. Palagay ko tunay ito mga kababayan. Ayan po. Sabi kasi dito mga kababayan ni Erwin Tulfo, tuloy natin ang impeachment trial ni VP Sara Duterte kasi nag-aantay daw yung mga tao, mga kababayan. Alam naman natin na ang COA ay nagsalita na dito sa bintang nila na gusto nilang i-impeach si Sara dahil nga sa maling paggamit daw ng confidential funds. Nagsalita na po yung COA na wala talagang nilabag itong si Vice President Sara Duterte. Pero tila mga kababayan, itong mga to ay talagang hindi tinitigilan si Vice President Sara Duterte dahil malakas nga sa pagkapangulo sa darating na 2028. At yan, marami nagsasabi na ito daw si Erwin Tulfo ay bata-bata daw ni Martin Romualdez, mga kababayan. Ayan yung mga sabi dito sa comment section, no? So, basahin natin yung buong ulat dito ni Colonel Busita. So, idol natin to mga kababayan. Sabi niya dito, Pilipino po tayo. Dapat may pakialam tayo. Ayan. Sabi niya pa, makakabuti po siguro kung lalabas muna ang kabuuhang resulta ng investigasyon sa bilyon-bilyong piso na nawaldas ng mga substandard at mga ghost flood control projects para magkaroon ng kumpiyansa ang taong bayan sa anumang isinusulong ng ating pamahalaan. Tama naman mga kababayan. 'Di ba? Dapat malaman muna yung bilyon-bilyong piso, hindi nga bilyon trilyon. Yung talagang nawaldas at talagang hindi natin malaman kung saan napunta yung mga budget, no? Yung mga proyekto na ghost na wala na hindi na pakinabangan ng taong bayan, mga kababayan. At talagang buti na lang tinulungan tayo ng kalikasan para malaman itong mga kabulastugan ng ginagawa ng mga korap na politiko dito sa ating bansa. Ayan, basahin pa natin yung sinabi dito ni Colonel Busita. Hindi pumangmang ang taong bayan. Ayan, nagmamasid at naghihintay lamang ito ng anumang pagbabago na maaring patunayan at ipakita ng ating gobyerno. Ayan po yung buong ulat, no? Yung buong sinabi ni Colonel Busita, mga kababayan. Ayan, Puto CTTO, mga kababayan. So, yan, sa Rider Safety Advocates po ito of the Philippines, RSAP. So, palagay ko naman, baka sinabi ito ni Kernel kasi 2.9 million mga kababayan. Sino ba yung nitong RSAP? Yung pinaka nito, 'di ba? Ayan 2.9 million followers. Ayan, sumbungan ng motorista. Ayan, mag-comment kayo mga kababayan kung mali ako kung ito ba talaga pahayag ni Colonel Busita, pero palagay ko pahayag niya ito, guys. Ayan, mayroon pong 23,000 reaction kanina lang ho ito. Ayan, 6 na oras po yung nakakalipas nang ipinost ito ng Rider Safety Advocates. Ayan. So, pumalag na rin si Colonel Busita sa mga nangyayari ngayong corruption. Talaga, ang tindi kasi mga kababayan. Sobra-sobra talaga. Talagang talamak. Ayan, basahin natin yung mga comment dito. Ayan, sabi pa dito, papabor ang marami dyan kung may offer uli sa mga pipirma na katulad dati.
Pero kung wala, tiyak na magdadalawang isip ng iba sa mga dating pumirma. Yun malalaman natin mga kababayan, no? Kasi 'di ba nagsalita na si ano din, sino ito? Si Saldico na yun nga ang nangyari sa pirmahan kaya nagkaroon ng impeachment kay VP Sara Duterte. Ayan, sabi dito, Bugok Tulfo, ayan, Ronald Orsal, RJ, J. Ray Del San, may malita din to for sure, ayan. Sabi ni Rode M. Gatiuan, yung sa PCSO sobrang ingay niya nung una pero nung natapalan siya ng bilyong biglang huminto. Kaya tama yung sabi mo. Si ano yun, si Rapi Tulfo po yun. Ito naman, iba naman, si Erwin Tulfo po ito. Itong gustong ituloy ang impeachment, no? Kay BP Sara dahil nga daw naghihintay daw ang taong bayan. So alam naman natin mga kababayan na maraming pabor, no, at mas gusto pa rin ang mga Duterte. So dahil sa nangyayari ngayon mga kababayan. So mag-comment ho kayo kung anong masasabi nyo dito sa pahayag ni Colonel Busita. And Colonel Bonifacio Lucky Busita, retired chairman. Ayan. So mag-comment kayo sa sinabi niya. So ngayon naman mga kababayan, pakinggan ho natin itong pahayag ni Attorney Harry Roque na Bukana Bridge, bangag made or made in China? Ayan po yung sabi niya. So pakinggan nyo mga kababayan yung kanyang paliwanag dito. Eto na po. Ay, magandang araw po sa inyong lahat ha. Kamusta naman po inyong Sabado ha? Ako po ay ito, kumain na naman sa isang buffet, so tataba na naman ako, no? Well, bagay, matagal na naman akong mataba. Ang hirap humindi sa masarap na pagkain. At dito sa Europa, pag meron kang itolukin, talaga naman po grabe ang kanilang itolukin. Talagang hinsusuko ka kahit gaano kang kalakas sa kumain, hindi mo kaya ubusin ang mga putahe na inaahin nila. Anyway, by now po, napanood yun na yung sinabi ni BP Sara sa Dahig na nagpapasalamat siya sa kanyang tatay, KPRRD, at sa gobyerno ng People's Republic of China para dun sa Bukana Bridge na inaangkin ng ating presidenteng bangag bilang bahagi ng kanyang legacy project. Ako, malinaw po nag-explanation ni VP Sara, no? Talagang kinakailangan po yung Bukana Bridge para maging viable yung coastal highway, no? At nang ma-bypass na nga yung pagdaan sa downtown ng Davao from north to south, no? And vice versa. Wala silang sapat na salapi at hindi naman na pwedeng mabigyan ng budget ng DBM. Kaya ang ginawa ni Tatay Digong ay humingi siya ng tulong sa mga Chino, no? At ito yung sa ilang mga proyekto na napondohan sa ilalim ng tinatawag nilang mga BRI initiatives ng China, no? Itong Bukana Bridge. Hindi ko po alam ano naman ang nakain ng ating presidenteng bangag na biglang inangkin ang tulay na yan, nagpa-kending-kending pa doon sa tulay na yan, nagpa-picture-picture sa tulay na yan, at inangkin na kanyang legacy project. Dahil ba natapos sa kanyang termino? Well, pwede naman po yun, no? Pero wag naman niya sasabihin na legacy project niya. Kinakailangan, kilalanin naman niya na ang Tatay Digong ang humingi ng pondo sa China, ang nagbigay ng pera ay ang People's Republic of China. Paano niya aangkinin yun na hindi ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang tulay na yon? Mga Chino na inaaway niya ang nagbigay ng pondo. Ano ba yan? Yan ang hirap kasi kapag nakikipag-away ka na walang dahilan. O ano ngayon, edi napahiya siya. Yung pag-angkin lang niya sa isang proyekto ng pinondohan ng inaaway niyang bansa, nakakahiya yun. Pero siyempre, dahil siya ay bangag, wika nga ng kanyang kapatid, hindi na niya nakikita kung bakit nakakahiya yun na inaangkin niya ang proyekto na pinondohan nung bansang inaaway niyang pilit. Talagang ganyan talaga mag-isip ang mga wala sa tamang pag-iisip. In any case, angkinin man niya yan, nagpasalamat naman si BP Sara sa kanyang tatay dahil siyang humanap ng paraan para maging realidad yung tulay na yan. At nagpasalamat siya, mas importante, sa People's Republic of China. Alam mo, hindi ko maintindihan dito sa ating gobyernong bangag talaga naman kung titignan nyo, yung mga proyekto na ginagawa ng China sa lahat ng mga bansa sa Southeast Asia, katiting lang ang napupunta sa ating proyekto. Bakit naman magbibigay kasi ng mga maraming proyektong China, ganong inaaway sila ng ating presidente?
At bakit inaaway ang mga presidente natin? Dahil nga talagang kumikiling sa Amerika sa paniniwala na miski siya ay bangag, susuportahan siya ng mga Amerikano dahil pinapayagan ng presidenteng bangag ang paggamit ng ating mga base militar pag nagkaroon ng putukan, gerang putukan sa panig ng Amerika at ng China over Taiwan. Siyempre, matagal na nating sinasabi na wala naman tayong interest na makisali sa ganyang digmaan, no? Pero ang importante, makita, ma-realize ang lahat ng Pilipino kung anong nawawala sa atin. Kung tayo'y nagpapalakas ng ating pagkakaibigan sa bansang China, makakakuha tayo ng kasing daming mga proyekto, kasing daming mga turista na galing sa China. Yung Thailand, ha, nasa talaga sa totoo lang. I mean, Number 1, gustong-gusto no? ko rin ng Thailand. Thailand. Pero in terms of beauty, wala pong laban yung Thailand. 35 million tourists. At siguro, 10 million tourists galing lang sa People's Republic of China. Mantakin nyo yung hanap buhay na nabibigay sa mga Chino ng 10 million tourists na magaling sa mainland China. At sino ba naman kasi ngayon ang may pera para magbiyahe, no? Kundi ang mga Chino lamang. Eh tayo, 300,000 tourists dahil nga sinasabi ni Gibutidoro, lahat ng Chino na nagpupunta rito may batas na automatic mga espiya sila. Eh bakit nga naman pupunta rito mga Chinong mga turista, eh gayong meron sila problema sa kanilang seguridad. Hay, naku talaga, gumising na tayo mga kababayan. Kapag ang presidente wala sa tamang pag-iisip, wala tayong mabuting mahihita. Mabuti na lang. Eh, yung 6 na taon na naging presidente si Tatay Digong, kahit papano, naging maigi ang relasyon natin sa China at naging dahilan kung bakit napondohan ng mga Chino yung inaangkin ngayon ni Marcos Jr. na Bukana Bridge. Pero malinaw po yan, pag-aangkin, pag-aangkin, pag-aangkin dahil walang sariling proyekto. Eh bakit naman magkakaroon ng proyekto yan? Alam naman natin na 1 trilyon ang nawala sa pondo ng Kabanang Bayan, nakalaan sana sa flood control, linamon ng mga buwaya. Buwayang pinatataba ni Marcos Jr. para pumirma ng impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Yan naman pong realidad. Kaya napakatindi ng korupsyon sa DPWH, pinambibili ng katapatan ng mga kongresista, mga tongresista at mga senatong para matuloy-tuloy ang pag-aalis kay Inday Sara Duterte. Pagpapatuloy ko nga pala po yung mga detalye pa ng mga sinasabi sa akin na informante ko ng mga plano nila. Nung una, sinabi ko na sa inyo, tutuloy pa rin nila ang charter change dahil wala silang plano na bumaba sa pwesto ang bangag Marcos Jr. pagdating ng 2028. At ang gagawin daw nila ay tatanggalin ang term limits. Okay, isa yan. Yung isa pang plano nila, gurgurin na ang oposisyon. At nabilang ko na nga po, sino ba ang gugurgurin nila? 3 mga nakaupong senador, 4 pala, 5 na, Bongo, Bato, Chis Escudero, Joel Villanueva, at saka si Jinggoy Ejercito. O di ba? Pag nawala yung 5 yan, 19 na lang ang natitira. At syempre, ibang mga senador dyan, matatakot, no? Ang matitira na lang sa minorya dyan, ilan na lang? Mawawala na si Bongo, si Bato, o si Jinggoy, o di ba? Pag nawala yan, o edi 3 nawala na, no? At konti na lang kinakailangan nila para makonvict si Sara Duterte at matanggal sa pwesto. At dyan papasok yung pangako ni Boying Rimulya na pag siya'y tinalagang ombudsman, sigurado niyang pakukulong itong si Inday Sara Duterte. Kasi nga ako naniniwala, kahit ganong mahilig mag-bend ng batas itong si Remulla, dahil sinusuga naman niya yung sinabi ni anong pangalan ni nung senador na may American citizenship. Ay nako, Tulfo. kahit anong sabihin niya Erwin. na the law can be bended at nagsang-ayon naman itong si Boying Rimulya, ang katotohanan, the law is the law. The law might be harsh, but such is the law. Dura lex sed lex, no? Pero yun nga po, dapat kung susundin ni ombudsman ang batas, hindi po pwedeng matanggal o hindi po pwedeng makasuhan ng kasong kriminal ang impeachable officer hanggang hindi sila natatanggal sa pwesto. Kaya nga importante sa kanila na bilin pa rin ang katapatan ng mga congressman at kaya naman napakadaming anomalya sa ating pantaunang budget. Now, hindi ko po alam kung talagang nasuri na ng mga Senado yung pantaunang budget natin para sa susunod na taon, no? Pero sa tingin ko, marami pa rin diyang nakapasok na mga kababalaghan dahil nga ngayon pa lang, inanunsyo na nila na pagdating ng Pebrero, bubuhayin na Nangyari. Nawala.
Ayan. merong mga nagpapadala sa akin ng mensahe, mga bagay-bagay. But anyway, gaya ng sinabi ko, kaya naman may korupsyon, kinakailangan nilang bilhin ang mga lagda ng mga congressman para tuluyan na ngang ma-impeach si BP Sara. At ngayon, tingin ko, talagang binibigyan din nila ng pagkakataon ng mga senatong na kumita dahil kinakailangan nilang bilhin ang desisyon na guilty. At kapag natanggal na nga si BP Sara sa kanyang opisina, kakasuhan na. So yan po kanilang master plan. No? Pero ang nakakatakot, buti sana kung yan ang gagawin lang nila. Pero talagang sinabi ng informante ko, talagang may planong gurgurin. Now, bago ako magtapos, alam nyo, hindi ako pumapatol doon sa mga chismis-chismis tungkol sa mga personal na bagay-bagay na mga ginagawa di umano ng mga politiko. No? Pero kakaiba itong sinabi ni Dean Chase tungkol doon sa tubig. It's too big. Too big time. Okay? Too big time. Well, sa akin po, ang konteksto naman yan, ang sabi ni Dean Chase, kasi nga po, yan ang nangyari sa isang sesyon ng pulboronic session. At sila nagpupunta sa mga sex parties. Kung totoo yan, talaga nakakadiri po at talagang yan po ay nagdadagdag na naman sa ating sinasabi na walang karapatang manatili ang presidente ang isang nagpapatubig at saka yun nga, di umano ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. No? Mantakin nyo, anong mukhang ihaharap ng Pilipinas kung pagdating ng Disyembre sa susunod na taon, tayo pa rin, Disyembre ba o Setyembre, kailan ba yung ASEAN Summit? Tayo pa rin ang chairman ng ASEAN. Paano naman sasalubungin ng ating presidente na ganyan ang usapan na siya ay adik at mahilig sa tubig, tapos kakamay siya kay Donald Trump, tatamay siya sa bagong Prime Minister ng Japan at kung sino-sino pa. Sus Marios, mga Pilipino, bigyan nyo naman ng dignidad ang ating bayan at tanggalin na natin sa pwesto yan. Hindi ko po sinasabi na gumamit tayo ng dahas. Sinasabi ko, gamitin lang natin ang ating kapangyarihan bilang soberenyang taong bayan para sipain sa pwesto ang wala na sa tamang pag-iisip. Matagal na naman natin siya binigyan ng pagkakataon na pasinungalingan ang sinasabi na siya isang cocaine addict. Pero ayaw naman niyang mag-hair follicle test na tanging pamamaraan para nga mapasinungalingan yung mga paratang sa kanya. So mga kaibigan ha, bigyan naman natin ng kahihiyan ng bansa natin at sana po ay gamitin na natin ang ating kapangyarihan bilang soberenyang people at tayo ay mag-people power na pangatlong beses dahil hindi tayo natututo sa ating kasaysayan paulit-ulit. Pwede ba one last people power at hindi na natin sila pababalikin kahit kailan man. Sandali lang po ako ha, suspok sa hour kasi nasa tanghalian po ako ngayon at sayang naman yung eat all you can kung hindi ako kakain para malugi yung restaurant. So hayaan nyo muna akong kumain para malugi yung restaurant at bukas marami pa tayong pag-uusapan ng mga exciting at mga maiinit na bagay. Gusto niyo bang mag-usap tungkol sa tubig? Well, tatawagan ko pong mamaya-maya si Dean Chase at bagamat meron siyang broadcast tungkol doon sa Mr. Tubig, pahingi ng tubig, waiter, ay chismisan ko kayo kung may makuha ko kay Dean Chase. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha at hanggang bukas, ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love. Bye! So ayun mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito sa pahayag ho ni Attorney Harry Roque, no? So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe at sa pahayag din po ni Colonel Busita. So mag-comment kayo mga kababayan at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.